Parang based sa trailer, parang in a way the film is also about sunsets in life. Diba? Parang gano'n yung thing. So like sa inyo ba, is it something that you fear about, yung sunset niyo sa buhay niyo? Or is it parang a sign from your end to be hopeful for ano man yung mangyari sa buhay niyo? Parang final Q&A. Sunset sila. Kung natatakot ba ako sa sunset ng buhay ko? Ang dami ko na yatang sunset sa buhay ko. Sabay-sabay po. I'm looking forward for challenges And for sunrise. and for sunrise. Pero pag ganun ba, like, for example, you've been through a lot of sunsets in life, parang feeling mo ba you had enough na pwede stop naman muna, parang gano'n? Or talagang... Oo naman, naabot ka talaga doon, yung parang nag-overheat ka na sasakyan. Na parang paulit-ulit yung mga mistakes mo. Tapos kung saan ka nadapa, doon ka ulit magdadapa. So parang naabot ka na sa point na parang, teka, parang suwa na ako yun. Ayoko na, parang mandidiri ka na dun sa nangyari. Tapos, parang umabot mo doon di ba? Kasi nung bata pa ako, parang pag nagkamali ka pa, parang pag i-recall mo, parang gawin mo kaya ulit, baka kaya ko na discount. Magdalhin or something. Pero ngayon parang nasa point na ako ng buhay ko na parang diretso na talaga. Parang, yun sabi naman ano. And to follow through lang, who you are most grateful for that you've been with during those times na sunset? Of course, yung Diyos. Diyos Ama. Hindi ako iniwan kahit nasa dilim ako. Kasi kung iniwan niya naman ako, hindi ako makikita ngayon siguro. Dito siguro patay na ako. Tinuwan ng buhay ko. So, kung struggle din na napagdaanan ko nun. Sa pamilya ko, hindi rin ako iniwan. They love me unconditionally. And sa mga friends ko na yun, never akong ginudge. So, never nawala sa buhay ko. Sorry, may last pa. Si Donalyn ba pumasok siya ng sunset, sunrise? Medyo pa-sunrise na eh. Pero naabutan niya yung sunset. Kaya ako siya mas lalong nagustuhan dahil yung nakita niya sa akin hindi sunrise, nandun pa rin siya for me. Sabay-sabay. Iyak naman ako doon. Mas maganda yung sunrise. Maganda rin yun. Mas yun dapat gano'n. Yeah, same. Sunset sa buhay mo. Sunset? Lahat tayo may sunset, pero ang importante, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi di ba, parang yung, unang itlog ng manok. Di ba, pag gusto may sunset, so yung sunrise yan, definitely, unless matatapos na yung buhay mo. Pero since nandito pa rin tayo, ito ako, marami nang rin akong sunset na napagdaanan. Pero lagi ako nag-look forward to something na bago, at saka yung paano makakabangon. Yun yung pinaka-importante. Kasi ang sarap nung bumangon, di ba, Jalen? Ang sarap bumangon. Lalo na masarap bumangon kapag may support group ka. Pero kakayanin mo pa rin naman yun on your own. Yun ang pinakamahalaga. Yung hindi lang yung dahil may support group ka, family, friends, pero yung sarili mo, yung faith mo. Kasi sa'yo lahat mag-uumpisa. It will all start from you and it will also end with you. So, kailangan basta may sunset, huwag tayo mawalang pag-asa. Tingin ka lang ng konti, bukas pag-dilat mo, may sunrise na. So, kailangan tuloy-tuloy, life goes on. Kumbaga, diba? So, dapat lang matuto tayo to make the most out of our lives. Yung most na in a good way. Yun lang. Hindi na tayo sa ano. Sa perspektibo lang kung paano mo titignan yung sunset ng buhay. Parang pwede mo tingnan siya in a different light. Ang sunset, it doesn't have to be negative, it doesn't have to be hurtful, it doesn't have to be a painful part of your
of your being. So, kaya nga merong millions of colors during sunset because there are a lot of things na makikita ka. At doon sa dilim na yun, millions of colors na doon, mas marami ka makikita. Pag nakita mo yun, ang sarap gumising. So lahat tayo may mga problemang maliliit sa ibang tao, pero para sa atin malaki yun. So pag napagtagumpayan mo yung maliit na problemang yun, and habang nasa kasagsaga ka ng problemang yun, ako parang hopeful ako sa yung tao eh. Parang alam ko after this, magiging okay. Magkakaroon ako ng aking magnificent sunrise. At i-enjoy ko. Was it how you projected or you did the storytelling? Yes, yes. I think bilang tao, we don't have a choice but to be hopeful and to be positive. Kasi yun ang buhay eh. Wala kang bang choice kundi maging hopeful eh. And sana maging okay ang lahat. Gawin mo lahat ng makakaya mo. Gumawa ka ng magandang bedsheet, malambot na unan para pag nag-sunrise, sunset na, makatulog ka, makapagpahinga ka. Pagising mo, maganda ang duvet mo, ang beddings mo. So, di ba, perspective eh. So, pagising mo, refresh ka. Yun yung sunrise mo. Stage performance, para siyang moro-moro. May prinsesa, may prinsipe, may hari, may ano. Si BJ ang nagano nito eh. Si BJ is one of the yung pinlay niyang character, kasagsagan ng komedya sa Paki. BJ, I think you can answer this. Di ba rin? Ayun, yun ang komedya. Yung mga may prinsesa, may hari, may reyna. Yun, yung mga sinaunang theater play. Sa mga pelikulang sabay mo, ayun ka mas kinakabahan? Sa Captain America o sa pelikula ni Marvel Review? Parang lahat sila gusto ko rin panoorin eh. Parang hindi pa rin iniisip ko. Sa akin is ang sarap maging manonood. Marami kang choices. If you want yung nostalgia ng Marvin Jolina Love Team na kinalakhan natin, ang sarap panoorin nun, sarap balikan. Very refreshing. Ano po? Mapopromote mo pa. Yes, yung Captain America, mayaman na sila, Pilipino muna ang ating panoorin. So, ayan, maraming option. So, more than kinakabahan, parang mas excited ako kasi as a film goer na nagbabayad ng sine, masarap na marami kang choices. Pero sana, mapanood ang lahat, lalo ng pelikulang Pilipino, kay JP Habak, kaibigan naman natin yan. Panoorin nila lahat. Sacrifice a meal or para manood ng sine, yun lang. Thank you po. Anong challenge sa memorable sabi mo? Ang challenge po ng pelikula? O yung ginagawa mo? Ang challenge, as sobrang seamless kasi, sobrang maluwag yung daloy ng shoot. Ang challenge siguro is yung pag-mount ng prosesyon kasi maraming tao yun. Yung logistic kasi nun, mahirap talaga yun for everybody. We have to hire crowd directors, dalawang assistant directors namin. Maraming tao po dito kaya kailangan namin na safe ang lahat, ligtas ang lahat. We give them an environment na safe for everybody at saka na hindi mababoy yung lugar, hindi mabastos yung mga tao, yung local. So yun po, maging respectable kami sa community kasi mababait sila and they're very kind people. So yun yung challenge. Well, it's not really a challenge kasi mababait naman ang mga kasamahan ko. Marespeto naman sa community. And ayun, katulong kasi namin sila sa pag-shoot. So ang challenge niya lang yung yung maraming tao. Kailangan lang namin silang pakainin, mabayaran ng lahat ng maayos. At matapos namin ng on time. Na hindi nakabilad sa araw. Kaya na napakil ito maganda sa akin nila. Nadala mo na ba siya sa pakil?
Balak pa lang. Plano mo po Kasi magkakalupa dun eh. Magkakalupa daw yun. Ikaw din. So makita-kita na lang po tayo. Maghiraman tayo ng suka at saka toyo pag kapit bahay na tayo.